Marahil marami sa atin ang naniniwala patungkol sa mga kapangyarihang iginagawad ng mga anting-anting. Pero ano nga ba ang kayang gawin ng anting-anting para sa atin? Magandang umaga, Karede, at ganun din sa mga sumusubaybay sa Ang Manlalakbay Channel. Tawagin niyo na lang po akong Bong, 36 years old, at nagtatrabaho bilang isang guro sa isang syudad. Ang karanasang ikukwento ko'y matagal nang nangyari sa akin. 18 years old pa lang ako noon at nagkaroon kami ng break sa school dahil malapit na ang Pasko. Parehong abala ang mga magulang ko, kaya ako na lang ang nagpunta sa biyudo kong tiyuhin na nasa probinsya para doon ako magbakasyon. Pinsan siya ng aking ina at masasabing hindi rin naman ako ganon kalapit sa kanya. Kilala si Chong sa probinsya bilang si Pedro Anting-Anting. Kaya nang pag-uwi ko sa probinsya ay agad ko siyang natuntun. Matagal nang biyudo si Chong. Namatay ang asawa nito sa panganganak at ganon din ang sanggol na isinilang nito. Oh, Bong! Nariyan ka na pala! Halika! Pasok! Binuksan niya ang pintuan nang makita ko. Hindi gaanong malaki ang bahay niya, pero masinop si Chong sa mga gamit. Maliban na lang sa iilang estante sa tabi na mayroong mga maliliit na bote. Magandang tanghali po, Chong. Sikat ka pala dito sa lugar niyo, ah. Hindi naman. Sakto lang. Halos ikaw nga yung pinag-uusapan kanina eh. Pagdating ko, may ginamot ka raw na... Oo. Madali lang namang gamutin ng mga yon dahil nagkapigsa. Seryoso? Pati pigsa po? Hindi naman normal na pigsa yun, Bong. Inaala ko'y nakaapak siya ng duwende kaya pinurasahan siya. Nasa ilog kasi sila noong nakaraan at yun nga, pagka-uwing marami ng pigsa sa katawan. Sinasabi niyo po ba na naniniwala pa din kayo sa ganyan? Chong, napakarami nang nangyari sa syudad. Tapos kayo, nag-iisip pa din kayo ng mga kwentong pambata. Nako, ikaw na bata ka. Seryoso ako. O siya, nagluto ako para kung gutumin kay makakain ka. Pupunta muna ako sa isang kaibigan. Nagkasakit ang asawa niya at titignan ko. Tumango na lang ako at umalis na siya. Gutom na din talaga ako kaya hindi ko na siya nasagot pa. Nilantakan ko ang niluto niyang adobong manok. Pagkatapos kumain ay nagtingin-tingin ako sa buong bahay. Hindi nga gaanong kalakihan ng bahay pero maaliwalas naman dahil sa maayos ang pagkakalagay sa mga kagamitan. Natigilan ako sa pagtingin-tingin nang mahagip ang paningin ko ng isang pulang bandana. Nilapitan ko yun. Ang sabi ng aking ina, ang pulang bandana daw ang dahilan kaya naging isang antingero si Chong. Pero hindi naman ako naniniwala sa ganun. Dahil sa syudad lumaki, hindi talaga ako nakuha sa mga kwentong pamprobinsya. Siguro ngayon nakakagamot nga si Chong, pero dahil yon sa swerte, walang katotohanan ang tungkol sa mga anting-anting. Nagpahinga ako buong maghapon. Hinintay ko si Chong Pedro na umuwi, pero hindi siya nakabalik hanggang sa sumapit na ang 3:00 ng hapon. Magpapasama kasi sana ako sa kanya para maghanap ng mapagtatrabahuan. Mga karinderya kung saan ako pwede maghugas ng pinggan. Kailangan ko din kasing maabala ang sarili ko kaysa naman magkulong ako dito sa bahay ni Chong. Baka kasi magkwento siya sa mga karanasan niya kuno, hindi naman ako mahilig sa mga ganon. Nagdesisyon akong maghanap na lang ng trabahong mag-isa. May mga nakilala din naman ako kahit papaano sa lugar dahil napagtanungan ko kanina
ng daan papunta kila Chong. Marami din akong karinderyang napuntahan at pinagtanungan. Pero lahat sila'y kaya naman daw nilang patakbuhin at hindi na nangangailangan pa ng trabahante. Pansamantala akong nagpahinga dahil sumasakit na din ang paa ko. Naagaw ang pansin ko ng isang babae na nakita kong tumatakbo papunta sa gubat. Mag-aalas 6 na noon. Ano naman kaya ang ginagawa ng babaeng yun sa kagubatan at sa ganitong oras? Bong! Anong ginagawa mo dito? Chong? Nagulat pa ako nang kinalabit ako ni Chong Pedro. Nakakunot ang kanyang noo at mukhang nagtataka pa kung bakit ako nagawi doon. Chong, kayo pala. Naghahanap po kasi ako ng trabaho kaya nagpunta ako rito. Kaso wala Umuwi na tayo. Po? May isa pa daw akong karinderya na di ko pa napuntahan Baka nandun po swerte ko, Chong. Pag natanggap po ako doon, di makakatulong po ako. Papadilim na. Kung gusto mo talaga ipagpabukas mo na lang pagpunta sa karinderya. Malayo pa yun dito. Okay lang ho yun, Chong. Sanay naman ho ako sa dilim Sa sunod ho kasi, alas 11 na ng gabi ako nakakauwi, galing part-time. Ibahin mo dito, Bong. Umuwi na tayo at ipagpabukas mo na lang paghahanap ng trabaho. Kung gusto mo sasamahan pa kita. Opo. Kataka-taka ang inaakto ni Chong ng mga sandaling yun. Para bang hindi siya mapakali at kinakabahan. Palingon-lingon pa siya sa paligid na tila may hinahanap. Nang makauwi kami, ay sinabi niya sa akin kung bakit hindi niya ako pinayagan. Namatay lahat ng mga alagang kuneho ni Aling Rosing. Inihina na naming aswang na may kagagawan nun. Parang imposible naman ho yata yun, Chong. Imposible na may aswang pa din sa panahon ngayon. Ako mismo sa sarili ko'y nakakita na ng aswang, Bong. At hindi yun imposible. Lalo na't nalalapit na sa susunod na gabi ang pulang buwan. Naglalabasan sila. Chong, imposible ho talaga Tsaka, hindi naman totoo ang mga eclipse na yan. Gawa-gawang kwentong barbero lang yan. Alam kong hindi mo maintindihan. Sa katunayan natuwa nga ako nang di tumuloy mga magulang mo. Pero hindi ko naman alam na tutuloy ka pala. Sa tono niyo ho, Chong, pinapauwi niyo na ho yata ako Kapag tuloy nang naging aswang ang mga yanggaw, ako ang una nilang pupuntahan. Madedelikado ka rin dito. Nagulat talaga ako, Karine. Seryoso at walang bakas sa mukha ni Chong na nagbibiro lamang siya. May parte ng isip ko na ayaw pa ding maniwala, pero malakas din ang takot na nararamdaman ko. Ano ho ba ang yanggaw? Sila ang mga bagong silang na aswang. Naging aswang sila dahil may pinakain sa kanila na pagkain ng aswang lang ang kumakain. Kaya mag-iingat ka. Huwag na huwag kang kakain ng kahit anong pagkain na iabot sa'yo. Hanggang sa matulog na ako'y nasa isip ko pa din ang sinabi ni Chong Pedro. Kinabahan kasi ako na kapag tumanggi ako sa inabot ng pagkain sa akin, ay magalit sila sa akin. Kinabukasan ay sinamahan nga ako ni Chong sa huling karinderya. Pagkatapos ng iilang katanungan ay tinanggap naman ako. Di naman yung ganong kalaking karinderya para magpasikot-sikot pa. Mamayang tanghali lang daw ay pwede na akong magsimula. Hapon daw kasi talaga dumadami ang customer doon, kaya kailangan ng trabahante na panghapon. Balik na lang tayo dito mamaya. Samahan mo muna ako kila Aling Rosing. Baka may ibang balita na. Opo, Chong. Gusto ko din kasing malaman ang tungkol sa mga namatay na kuneho, Karine. Kasi binabagabag din ako kung totoo bang aswang ang may kagagawan ng pagpatay
Hindi ba dapat tao ang kinain nito at hindi ang mga kuneho? Humahagulgol pa din si Aling Rosing habang nagkukwento sa amin. Mahal na mahal ko ang mga kuneho kong yun. Tahan na ho, Aling Rosing. Malalaman din natin kung sino ang aswang na may gawa nun. Pasensya ka na, Pedro. Hindi ko nakita ang mukha niya. Hindi sana ngayon, kilala na natin siya. May iba pa din naman ho ang itsura kapag bumalik na siya sa anyong tao. Kaya wala din. Pero babae siya. Nakita ko talaga. Mahaba ang itim na buhok niya. Tapos, nakasuot siya ng puting saya na nadugisan na ng dugo. Nakita? Nakita ka rin ba niya? Hindi. Galing ako sa karatig baryo para magpadala ng pera sa anak ko. Pag-uwi ko'y nasa labas siya ng tarangkahan at nagmamadaling tumakbalayo. Nakatabing ang mahabang buhok sa mukha niya, kaya hindi ko siya nakilala. Nang makalapit ako sa tarangkahan ay nakita kong sinira pala. Nagmamadali akong pumasok sa pag-aakalang may magnanakaw. Pero wala naman nagalaw sa mga gamit sa loob ng bahay. Pero nang maalala kong babaeng may dugo sa damit niya ay agad na akong kinilabutan. At tama ako. Dahil lang pagpunta ko sa kulungan ng mga kuneho ko'y wakwak na ang mga tiyan nila. Ang kawawa kong mga kuneho. Wala silang kamalay-malay. Naisip ko ang babaeng nakita ko kahapon, Karine. Sa mga sinabi ni Aling Rosing na deskripsyon ng aswang ay yun din ang babaeng nakita kong tumatakbo papunta sa kagubatan kahapon. Kinilabutan ako, Karine. Mabuti pala't hindi ko sinundan ang babae kahapon dahil tiyak na ako na ang susunod na mawawakwak ang tiyan. Ilan ho ang kunehong nadali niya? 10 mga kuneho ko at wala siyang patawad. Inubos siya talaga. Okay lang ho yun, Aling Rosing. Mabuti nga ho't kuneho lang. Mas malaking problema kung tao ang kinatay niya. Diyos ko, nakakapangilabot talaga. Paano kung bumalik siya? Sa pagkakaalam ko'y hindi na sila babalik sa bahay na pinuntahan nila. Sinusiguro kasi nila na wala silang iiwanan bago umalis. Sino pa ho ba ang may kuneho dito? Sa pagkakaalala ko, 3 lang naman kami. Ako, si Tasha at saka si Ramil. Bakit? Duda ko kasi na yun naman ang pupuntahan niya. Kailangan ko nung abusuhan si Ramil bago pa mahuli ang lahat. Abay, mabuti pa nga. Sige ho, Aling Rosing. Alis na ho kami. Agad nang lumabas ng bahay si Chong Pedro, kaya nagmadali na din ako sa pagsunod sa kanya. Sa mga galaw ni Chong ay siguradong sigurado siya. Para bang alam na niyang aswang talaga ang may kagagawan nun. Chong, bakit hindi niyo na lang ho ipagbigay alam sa mga otoridad to? Baka may mas kakayahan silang patigilin ang aswang, di ho ba? May punto ka, Bong. Pero matagal sila kung umaksyon eh. Baka mahuli na ang lahat kung hihintayin pa natin sila. Napatango ako. Kahit saang lugar pala'y ganon talaga ang otoridad. Karine, mahirap talagang asahan ang mga pulis. Hindi ba kilala mo na si Tasha? Kasamahan mo siyang nagtatrabaho sa karinderya. Ikaw na lang ang magpunta sa bahay niya. Diretsuhin mo lang itong daan at kulay asul ang pintura ng pintuan niya. Opo, Chong. Magkaiba kasi sila ng daan ni Ramil. Wala pong problema, Chong. Nakilala ko naman na talaga si Tasha. Sa katunayan, ay nginitian nga niya ako kanina nang mag-apply ako. Maganda siya at siya ang tipo ko sa mga babae. Mahabang itim na buhok na tila ba'y hindi pa nalalagyan ng kung ano-anong pampakulay. Maganda din ang hugis ng kanyang katawan. Sa ganoong ganda, naritiyak kong may nobyo na siyang nagkakandara pa sa kanya.
Pero hindi naman din masama kung makikipagkaibigan ako sa kanya, lalo't kasamahan ko siya sa trabaho. Agad ko ding natuntun ang bahay ni Tasha. Pagkatapos ng ilang katok ay pinagbuksan niya ako. "Oy, ikaw pala. Ano't napadalaw ka dito?" Halika, pasok ka. Pasensya na kung makalat ha. Hindi na kasi ako nakakapaglinis dahil sa trabaho ko." Okay lang." Inilibot ko ang tingin sa bahay niya. Mukhang inalagaan naman ang bahay. Yun nga lang, may mga damit sa sahig na tila ba hindi na naayos dahil sa pagmamadali. "Gusto mo ba ng maiinom na kape?" Wag na. Ipagtitimpla pa din kita. Minsan lang kaya may dumalo na bisita dito kaya dapat asikusuhin ko talaga. Sige. Salamat. Hindi yun ang ipinunta ko doon. Pero kapag nakikita ko ang ngiti niya, Karine, nawawala sa isip ko ang mga dapat kong sabihin. Naisip kong lumabas muna. Gusto ko ding makita ang kulungan ng mga kuneho niya. Minsan lang kasi ako nakakita ng kuneho dahil busy din sa eskwela at sa part-time job noong mga nakaraang taon. Noong huli ay kay Aling Rusing, pero halos hindi naman na hitsura ng kunehong yun. Pagpunta ko sa likod ng bahay ay nagulat ako, Karine. Nahuli na pa ako ng dating. Ang mga kuneho doon ay nawakwak na din. "Bong, ito na ang kape." Napalingon ako sa kanya at nakita siyang nakatingin na din sa mga kuneho. Inabot niya sa akin ang kape, saka bumalik sa loob ng bahay niya. Nang muli siyang lumabas, ay may dala na siyang walis at dustpan. "Sinabi ko naman kasi sa iyo ang kalat-kalat dito Winalis niya ang mga kuneho at itinapon yun sa basurahang nasa tabi. Nagulat ako sa reaksyon niya, Karine. Hindi yun ang inaasahan ko. Magkaibang magkaiba kay Aling Rusing na humahagulgol pa din dahil sa pagkamatay ng mga alaga. Pero naisip ko na baka nakita na niya yun bago pa ako dumating at kakagaling lang niya sa pag-iyak. Dahil wala naman akong dahilan para magtagal doon, nagpaalam na ako kay Tasha. Saka naisip ko din ang sinabi ni Chong Pedro patungkol sa mga bigay na inumin at pagkain. Pasensya ka na, Tasha. Hindi kasi ako mahilig uminom ng kape." Ay naku, sayang naman." Pasensya ka na talaga. O siya, aalis na din ako. Napadaan lang kasi ako at nakita ko tong bahay niyo Okay, kita na lang tayo mamaya. Nagmamadali na ako sa pag-uwi, Karine. Baka kasi maabutan pa ako ng nobyo ni Tasha kung magtagal pa ako doon. Umiiwas din ako sa gulo, lalo't bagong salta lang ako dito. Naabutan ko naman si Chong Pedro na kausap si Mang Ramil. Agad siyang nagpaalam kay Mang Ramil nang makita ako. "Chong, nahuli tayo ng dating kay Tasha, Chong. Patay na mga kuneho niya." Napailing si Chong Pedro. Ganun din ang kay Ramil. Hindi natin alam kung anong susunod na gagawin ng aswang ngayong ubos na ang mga kuneho. Kung ano naman ang magiging pakay niya. Kung mag-anunsyo ho kayo, Chong, na maganda ang lahat at ingatan ang mga pag-aari nila. Tiyak kung mag-iingat talaga sila. Tiyak kung malalaman din yun ng aswang at makakapaghanda siya. Oo nga ho pala. Napabuntong hininga ako. Hindi naman ito ang iniisip kong bakasyon, Karine. Akala ko pa naman makakapag-relax ako. Mukha yatang mga hunting pa kami ni Chong ng aswang. Umuwi na nga tayo para makapananghalian ka na. Magdala ka din ng tubig kapag pumasok ka na sa trabaho.
Kahit ito sa tubig, kayang gawing iyang gawang tao? Posible. Hindi ko pa alam. Pero mas mabuti nang maging maingat, hindi ba? Tama po, Chong. Nagkita nga ulit kami ni Tasha pagkapasok ko ng 1:00 ng hapon. Sinalubong niya ako ng matabis na ngiti. Ang tagal mo namang dumating? Kanina pa kita hinihintay. Ha? Bakit naman? Maganda talaga si Tasha Karine. Para tuloy sa isip ko, nilalandi niya ako sa kanyang mga ngiti. Winaglit ko pansamantala sa isip ko ang isiping yon. Ayokong umasa, lalo na't bago nga lang ako dito. Baka isipin pa ni Tasha na manyakis ako. Kasi maitatanong sana ako eh. Ano ba yun? Importante ba? Hindi naman. Nagtataka lang kasi ako eh. Dito kasi sa amin, halos lahat kami mahilig sa kape. Ano ba ang hilig mo? Gatas? Ipagtitimpla kita. Nako, wag na. Wag na, Tasha. Wag mo na yung isipin pa. Napadaan lang talaga ako. Naabala pa nga kita eh. Hindi. Dapat talaga makabawi ako. Dapat kainin mo ang bibilhin ko ha. Ha? Hindi ko na natanggihan pa ang sinabi ni Tasha. May dumating na kasing mga customer na dapat asikasuhin, kaya naging abala na din ako. Nang sumapit ang hapon, ay nagpasya na akong umuwi. Hanggang 5:00 lang naman ang trabaho dahil magsasara na ang karinderya kapag 5:30. Nagulat pa ako nang makita sa labas si Tasha at hinihintay ako. Uy, akala ko umuwi ka na. Hinihintay kita. Oh, bakit? Anong bakit? Ayaw ba akong kasabay? Napakamot ako sa ulo ko. Hindi naman sa hindi ko siya gustong kasabay, Karine. Ang akin lang, magkaiba naman kami ng daan pa uwi. Pero pwede ko naman siyang ihatid. Ang problema lang, papagabi na at kabilin-bilin na ni Chong na dapat makauwi na ako na wala pang 6:00. Halos wala na kasing liwanag kapag ganoong oras. Okay, sige. Ihatid na kita. Yay! Salamat ha. Natatakot kasi ako eh. Takot? Bakit naman? Nababalita kaya dito na may aswang daw na gumagala. Paano kung bigla niya akong sakmalin dyan sa tabi? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Humawak siya sa braso ko saka kami naglakad. Kinakabahan pa din ako dahil baka makita kami ng nobyo niya at bigla akong sapakin. Wala talaga akong kalaban-laban dahil halos magkalayo ang mga bahay na madadaanan namin. Walang makakatulong. Nakarating din naman kami sa bahay ni Tasha. May mga ilang minuto pa para maglakad pa uwi bago mag 6:00, pero ayaw bumitaw ni Tasha sa akin. Samahan mo na lang kaya ako, Bong. Natatakot kasi talaga ako eh. Hindi pwede. Inihintay kasi ako ni Chong. Paano kung balikan ako ng aswang dito? Kinain na nga niya mga kuneho ko. Hindi talaga kasi pwede. Baka magalit si Chong sa akin. Natatakot talaga ako. Kaya ba ng konsyensya mong iwanang mag-isa ako dito? Kasi gusto ko talagang tumanggi, Karine. Pero nagpapaawa ang mukha ni Tasha. Tumangon na lang din ako kahit may pagdadalawang isip pa sa mukha ko. Sigurado naman akong hindi na babalik ang aswang sa bahay ni Tasha dahil doon na yung galing. Yun ang sabi ni Chong. Wala naman ding mawawala sa akin. Saka kung magpapahiwatig man si Tasha sa akin ngayon, ay papatusin ko na. Pagkakataon ko na din.
Sumapit ang gabi at naghanda na ng panghapunan si Tasha. Halika na, Bong. Kain na tayo. Busog pa ako, Tasha. Sa susunod na lang. Sayang naman tong hinanda ko, oh. Madami pa naman ako niluto para sa'yo. Itabi mo na lang yan dyan. Initin mo para bukas. Busog kasi talaga ako eh. Tsaka inaantok na din ako. Baka hindi ako matulawan. Sigurado ka? Oo. Siya. Doon muna ako sa labas ha. Magpapahangin ako. Kumain ka na muna. Okay. Sa totoo lang, ay ramdam ko na ang paghilab ng tiyan ko dahil sa gutom, Karine. Pero ang mga salita ni Chong Pedro ang bumabalik sa isip ko. Nabanggit din kasi niya na posibleng walang kaalam-alam ang magbibigay ng pagkain sa iyo, na ang pagkain iaabot sa iyo ay pagkain ng aswang. Sa kaso ni Tasha, hindi ko na alam. Doon galing ang aswang. Kaya paano kung nalagyan na ng aswang ang mga gamit pang kusina ni Tasha? Kailangan maging maingat. Yun ang kabilin-bilinan ni Chong. Okay lang din yun. Sanay naman ako sa gutom dahil sa part-time job kong walang break time. Titiisin ko na lang din ito hanggang sa makauwi ako. Pagkabalik ko sa loob, ay tapos na si Tasha sa pagliligpit. Parang sa isip ko tuloy ay hindi siya kumain. Naglatag na siya ng banig sa sala. Okay lang bang dito ka matulog? Sige, okay lang. Walang problema. Di ka kasi pwede sa kwarto ko eh. Alam mo na. Huwag mo ko alalahanin. Sanay na din naman ako. Tsaka malambot tong kumot mo ha. Nahiga na ako sa papag. Hindi na din masama. Matigas man ang higaan, ay binawi naman ng lambot ng kumot, kaya sakto lang. Nagpaalam na din siya sa akin na matutulog, kaya pagkapatay ng ilaw, ay ipinikit ko na din ang mga mata ko at nagpahila sa antok. Nagising ako dahil sa langit-ngit mula sa labas. Para bang may kumaripas ng takbo. Agad akong tumayo sa pag-aakalang umaga na. Pero madilim pa pala ang paligid nang sumilip ako sa bintana. Nang tingnan ko ang relo ko'y 12:00 pa lang ng hating gabi. Sino naman ang tatakbo sa labas? Naisip kong katukin si Tasha, pero baka maabala ko lang ang kanyang tulog. Mag-isa na lang akong lumabas para tingnan yon, pero wala naman. Tahimik na ang paligid. Pero nang tapatan ko ng ilaw sa cellphone ko ang mga damo, halata ang apak ng paa doon. Bago lang yon at tiyak kong yun din ang narinig kong tumakbo kanina. Hindi kaya ang aswang? Kinilabutan naman ako at bumalik na lang sa loob ng bahay. Kung tunay na aswang yon, wala na din akong kalaban-laban, Karine. Tiyak na mabilis lang akong mawawakwak nun. Pero malakas ang loob kong mag-usisa. Gusto ko ding malaman kung sino ba ang aswang. Ang dami niyang nabiktimang mga hayop. Umikot ako sa likod ng bahay at nagulat pa nang makitang bukas ang bintana sa kwarto ni Tasha. Agad pumasok ang takot sa isip ko. Paano kung napasok siya ng aswang? Agad akong sumilip sa bintana, pero nagulat pa ako nang hindi ko makita si Tasha sa buong kwarto. Umalis ba siya habang tulog ako? Hindi man lang niya ako ginising. Naisip kong hintayin na lang si Tasha kaysa hanapin pa ang aswang. Inumaga na ako sa paghihintay sa kanya, pero hindi pa din siya nakakauwi. Kinabahan na ako na baka nakuha nga siya ng tumatakbong aswang kagabi. Pero nagulat na lang ako nang bumukas ang pinto sa kanyang kwarto
at bagong ligo lang siya. Uy, ang aga mo palang magising. Hindi ako nakatulog eh. Ha? Bakit naman? Napakatigas ba ng papag? Pasensya na. Hindi. Inihintay kita eh. Saan ka dumaan? Hindi kita napansin. Ha? Nasa kwarto lang naman ako buong gabi. Kaya bakit mo ko hintayin? Tsaka dumaan? Hindi pa naman ako lumalabas ng kwarto ko simula kagabi ah. Pero wala ka sa kwarto mo nang sumilip ako sa bintana. Sumilip ka? Oo. Bukas ang bintana mo kaya nag-aalala ako. Malakas ang kutob ko na aswang ang narinig ko kagabi. Hay nako. Sa papag din kasi ako natulog dahil maalinsangan. Siguro sa kamo mo lang tiningnan kaya hindi mo ko makita. Napatango na lang ako. Pero hindi talaga ako sigurado sa sagot niya, Karine. Para kasing umiiwas siya. Saka hindi pa siya lumalabas sa kwarto niya simula kagabi. Basa nga ang buhok niya at halatang bagong paligo lang. Imposible ding sa kwarto siya naligo dahil lang sumilip ako'y wala namang isang timba doon at wala doong banyo. Pero hinayaan ko na lang. Ang importante umaga na at makakauwi na ako. Natitiyak kong hinahanap na ako ni Chong. Mauna na ako, Tasha. Baka hinahanap na ako ng Chong ko eh. Ha? Magkape ka muna para makabawi ako sa pagbabantay mo sa akin. Ay, ayaw mo pala sa kape. Gatas kaya? Hindi na talaga. Salamat na lang. Magkita na lang tayo mamaya sa karinderya. Okay, salamat talaga. Umalis na din ako pagkatapos kong makapagpaalam. Pagka-uwi ay sinalubong ako ng galit ni Chong. Oh, Bong! Bakit hindi ka umuwi kagabi? Naku, kabata ka! Ano na lang sasabihin ko sa mga magulang mo kapag napahamak ka? Pasensya na po, Chong. Biglaan kasi ang pagpapasama sa akin ni Tasha kagabi. Natatakot daw siya. Mahirap tanggihan kasi mukhang totoo talaga eh. Sige, okay lang. Labis lang ako nag-alala. O siya, kumain ka na ba? O hindi pa'y kumain ka na, nagluto na ako dyan. Papunta ako sa bayan. Sige ho, Chong, ingat. Gutom na gutom talaga ako dahil halos lahat ng kanin ay maubos ko na. Sigurado naman akong nakakain na si Chong dahil may bawas na din ng kanin. Nagpasya akong matulog pagkatapos. Babawiin ko na lang ang hindi ko naitulog kagabi. Alauna pa naman ang balik ko sa karinderya, kaya ayos lang. Nagising lang ako, bandang 10:00 dahil sa kalansing ng mga bote sa labas ng kwarto. Andun na pala si Chong Pedro at abala sa kung anong ginagawa niya. Chong, busy ho kayo ah. Umatake na naman ang aswang kagabi, Bong. Mga manok na rami lang pinuntirya niya. Ho? Mas marami siyang nakain ngayon. Halos lahat ng manok sa poultry niya inubos niya. Kaya kailangan ko na siyang mapigilan. Ano hong gagawin niyo? Maglalagay ako ng bitag para mahuli lang siya. Huwag ka magpagabi ha. Kung maaari, umuwi ka na. 4:00 pa lang. Pero tama na ang diskusyon, Bong. Gagawin ko pa ang mga ito para magamit ko. Ano po yan, Chong? Iba't ibang klase ng langis. Kapag naikulong mo ang aswang sa agos ng langis na ito, matatalo mo siya. Yun ang gagawin namin ngayon. Epektibo ho ba yan, Chong? Baka mapahamak lang ho kayo. De, kaya ko ito. Para namang wala kang tiwala sa tsuhin mo yan eh. Napangiti naman ako. Siyempre buo na ngayon ang paniniwala ko sa kanya. Sa mga sandaling nagdaan, naisip ko na walang ibang makakatalo sa aswang kundi si Chong Pedro lang. Natigilan ako nang may maalala.
Ah, kagabi nga ho pala, Chong. May narinig ako sa labas ng bahay ni Tasha. Tumatakbo ho. Parang yung aswang. Binalikan siya ng aswang? Naasan si Tasha noong mga panahong yon? Magkasama ba kayo? Hindi ko ho alam, Chong eh. Ang sabi niya, nasa kwarto lang daw siya. Pero nung tumingin ako doon, wala naman siya. Tsaka, nagsisinungaling pa ho siya eh. Na di daw siya lumabas ng kwarto. Basa nga ho ang buhok niya. Nasa labas naman ang banyo niya. Si Tasha. Tila may ideyang pumasok sa isip ni Chong bago siya tumayo at hinubad ang suot na kwintas at inabot yun sa akin. Ano ho ito, Chong? Yan ang anting-anting ko. Proteksyon yan sa mga aswang. Paano ho kayo, Chong? Dapat ikaw ay magsuot nito. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Saka, mas una mong makakaharap ang aswang. Ho? Hindi na ako sinagot ni Chong Pedro. Hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya at isinuot sa akin ang anting-anting. Nagpunta na din ako sa karinderya at maagang pumasok para makauwi din ako ng maaga-aga pa. Hindi pumasok si Tasha na labis kong ipinagtaka. Ang sabi ng kasamahan ko'y nilagnat daw, pero okay pa naman siya kaninang umaga. Nagawa ko naman ng maayos ang paghuhugas ng pinggan at walang reklamo ang may-ari. Yun nga lang, ginabi na talaga ako. Kulang kasi sa mga tao at mas madaming customer ngayon, kaya pasado 8:00 na nang makauwi ako. Habang naglalakad, sinalubong ako ng humahangos na tumatakbong si Aling Rosing. Bong! Ang tiyuhin mo! Po? Bakit po? Sugutan siya dahil sa pag-atake ng yanggaw. Kailangan mo siyang tulungan. Po, wala po kong alam sa mga dapat gawin. Nasaan po yung tiyong ko? Sa gubat. Hinabol niya si Tasha at doon sila nagsagupaan. Kailangan mo siyang tulungan. Sige po. Tinakbo ko ang daan papunta sa gubat. Malakas ang kabog ng dibdib ko sa pag-aalala sa aking tiyuhin. Napahamak siya dahil sa akin. Ang anting-anting na proteksyon niya ay nasa akin, kaya nasugatan siya. Natagpuan ko naman si Chong Pedro. Nakasandal siya sa isang puno at sugatan ang dibdib na para bang kinalmot. Chong! Bong, kailangan mong mapatay ang yanggaw. Hindi siya ang kilala mong si Tasha. Isa siyang aswang. Napapikit ako. Si Tasha ang aswang. Bumalik sa isip ko ang mga nangyari. Dapat noon pa lang ay alam ko na kung di lang ako nagpaakit sa kanyang kagandahan. Sa deskripsyong sinabi ni Aling Rosing, yun din ang deskripsyong meron si Tasha. At ang babaeng nakita kong tumakbo papasok sa kagubatan ay may parehong katawan ng kay Tasha. Idagdag pa ang hindi niya pagkagulat nang makita ang mga patay niyang kuneho. Yun pala, siya din ang dumali sa mga yun. At noong nakarang gabi lang, kaya pala hindi ko nakita si Tasha sa kanyang kwarto ay dahil siya pala ang aswang na tumatakbo. Posibleng naligo siya pagkatapos kumain ng mga manok at sa bintana dumaan. Bong, ikaw na ang bahala. Tulungan mo kami. Alam kong may nararamdaman ka kay Tasha pero... Ano ba ang dapat kong gawin, Chong? Ibuhos mo ito sa lupa ng pabilog. Pagkatapos ay ikulong mo siya doon. Kusang magiging abo siya kapag itinapat mo ang anting-anting na suot mo sa kanyang noo. Inabot niya sa akin ang bote, kaya agad na akong umalis. Nakita ko naman na papalapit na si Aling Rosing, kaya matutulungan na niya si Chong. Hinanap ko naman sa loob ng kagubatan si Tasha. At natagpuan ko siyang kumakain ng manok. Nababalot ng dugo ang mukha niya at hindi nga siya ang Tasha
na may magandang mukhang nagustuhan ko. Tasha! Harapin mo ko! Lumingon siya sa akin at binitawan ng manok. Pagkatapos ay niluntag niya ako. Nakaiwas ako pero nabitawan ko ang bote. Mahaba at matutulis ang kuko niya na handang pangkalmot sa akin. Hinawakan ko ang anting-anting. Malakas ang tiwala ko doon. Ang ikalawang pagsugod niya'y hindi ko na inilagan. Bagkus, pumikit ako't nagtiwala sa kwintas. Ramdam ko ang hapdi, pero saglit lang yon. Ang nasugatan kong braso dahil sa atake niya'y biglang naghilom. Nagulat ako at ganun din ang aswang. Napangisi ako at sinalubong siya ng tingin. Mukhang hindi mo kakayanin ang kapangyarihan ng anting-anting. Sumuko ka na! Hindi! Sinugod niya ulit ako at hindi ako umilag. Ganun pa din ang nangyari. Sugod lang siya ng sugod at ako naman ay nanatiling nakatayo doon hanggang sa mapagod siya at bumagsak sa harap ko. Sumusuko ka na ba, aswang? Ha? Pong, tulungan mo ko. Ha? Nang tingnan ko ang aswang, ay nakita ko na ulit ang magandang mukha ni Tasha. Bakas ang sakit at pagod na iniinda niya. Tasha! Tulungan mo ako, Bong. Hindi ko na kaya. May gamot pa ba sa pagiging aswang mo? Umiling siya at yumuko, saka humagulgol. Habang buhay na ako magiging ganito kung hindi mo ko papatayin. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Pero... Sa pagkakataong yun ay nawala lahat ng tapang ko. Ang nararamdaman ko'y labis na pagkaawa kay Tasha. Bakit ka ba naging aswang? Nagpunta ako sa piyesta ka sa Karatig na ayon at nakikain. Pag-uwi ko'y naging ganito na ako. Patawarin mo ko at hindi ko nasabi sa'yo. Hindi ko din naman ito ginusto. Pero masyadong malakas ang bahaging yanggaw ko. Naghahanap ng mga sariwang karne. Kaya mga hayop ang kinakain ko imbes ng mga tao. Patawad. Tasha, tulungan mo ko, Bong. Ikaw na lang makakatulong sa akin. Dahil nasaktan ko na ang tiyuhin mo. Sandali, tatawagin ko siya. Wag! Wala na tayong maraming oras. Kapag sumapit ang alas 12 at sumikat ang pulang buwan, mawawalan na ako ng kontrol sa sarili ko at magiging aswang na ako sa tanang buhay ko. Kaya maawa ka. Tulungan mo ako ngayon na. Napatango ako. Agad kong pinulot ang bote na may lamang langis. Mabutit hindi yun nabasag. Ibinuhos ko yun sa paligid ni Tasha habang nanatili siyang nakatingin sa akin. Sayang, Bong. Napakabuting tao mo. Kung di lang sana ako naging ganito'y posibleng maging tayo. Ginitian ko siya saka hinubad na ang kwintas na anting-anting. Tasha, pwede ba kitang mayakap kahit sa huling pagkakataon? Oo, Bong. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sayang nga talaga. Pero ganun talaga. Kailangan na lang tanggapin. Siya ang bumitaw sa akin. Ngayon na, Bong. At salamat sa lahat. Napatango ako at itinapat ang anting-anting sa kanyang noo. Saka ako taimtim na nagdasal. Napapikit na lang ako nang balutin ng nakakasilaw na liwanag ang kagubatan. Nang tingnan ko si Tasha, ay unti-unti na siyang nagiging abo. Pero nakangiti siya sa akin na para bang sinasabing magiging maayos ang lahat. Nang humupa ang liwanag, ay tanging abo na lang ni Tasha ang nakita ko. Nandoon din si Chong at iba pang mga kapitbahay namin. Nasaksihan din nila ang kapangyarihan ng anting-anting. Lumapit ako kay Chong Pedro
at isinuot sa kanya ang kwintas. Hindi na ako nagulat nang kusang mawala ang mga sugat niya. Niyakap nila ako at nagpasalamat. Silang lahat ay hindi inaasahang malaman na si Tasha pala ang aswang. Mabuting tao si Tasha at nasasayangan sila. Itinago namin ni Chong ang nangyari. Kung sino lang ang nasa kagubatan ng panahong yun lang din ang nakakaalam ng tunay na nangyari. Nanatili silang tikom para hindi na kumalat pa ang nangyari. Umuwi ako ng syudad na magaan ang kalooban. Tila ba napakasarap sa pakiramdam na makatulong. Ang nangyari sa akin ay ngayon ko lang ibinahagi. Naway magsilbi itong dahilan para kayo'y maniwala sa kapangyarihan ng mga bagay-bagay, lalo na ng anting-anting. Wakas.